Panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya.
boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Oras naton mga kasangkayan. 1 minuto na ang naglabay sa Launas, San Culob. Adlaw kita Lunes, August 4, 2025. Day 216 over 365 days. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Live kita nga nasusubaybayan sa naton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Kalbayog, nababatian sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod naton sa Master Control, Israel Gonzalez, Joven Cardenas, ECT, ngan si Ramonita Perito. Munat Perito. Ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, akuluwatan iyo makakaupod, Charmaine Perito. Okay, anunsyo anay kita mga kasangkayan. Itikang inisan Philippine Emergency Alerts. No, datos nga nahikay tikang sa DOST Pag-asa. Kasi naman mga kasangkayan, grabe nga aton pasok ng eksperyensyahan yan ang adlaw. And then heat index update. Yan na din nga udto. 11 a.m. ginpagawas. Okay? So heat index pinakahitaas sa Eastern Samar naka-record 52 degrees Celsius. Ida naman sa Catanduanes 44 degrees. Aurora 43 degrees. Camarines Norte 42 degrees. Capiz 42. Metro Manila 34 degrees Celsius. Partikular sa Quezon City. Sa Cebu naman, 38 degree Celsius. Nandinhi sa aton sa syudad sang Kalbayog, ating temperatura sa 33 degrees Celsius, heat index o dangga ng aton eksperyensya sa 34 degree Celsius. So yes, pahinumdom sa aton nga tanan, sa mga listeners naton, viewers, inong kita sinda mo nga tubig. Likyan anay nga magbulad san adlaw kay grabe an paso pa. And magdara kita sin protection sa lawas, payong, pamaypay, ifan, no? And kung may da ka man eksperyensya nga kalipngaw san ulo, banhod o pagsakit san ulo, kada magpahuway dayon. Okay? Para naton malikyan pa ito nga posibilidad sa mga heat-related nga mga illnesses. And nag-check liwat ang kamutangan sa naton mga na palibot nga ni sa aton, labin mga kabataan, mga may edad na, saragod ang pinakapektado sini nga kapaso san panahon. Okay, so since buwas nga adlaw, Martes, August 5, naton selebrasyon Santandaya Festival of Festivals. Bubuhaton din sa syudad sang Kalbayog. Pwede may da kita anunsyo.
Andaya Festival 2025. Okay, so an event buwas 1 p.m. Mga kasangkayan, andam ka mo 1 p.m. assembly time sa mga contingents. Pagka 2 p.m. street dance parade, ngan pagka 6 p.m. grand showdown sa Calbayog Sports Center. So libre po ang entrance unlike last year, no? So pwede nag-upod yung mga kasangkayan, yung pamilya, para magkita sini mag-cheer sa aton contingent nga festival, ano? And of course, syempre, tungod sa posibilidad sa pagdamo sa tao, mapasok hapon dito sa sports center. Diri hapon malimot pagdara sa ifan, ano? Payong before pa man mag-attend man kita. Magkita kita sa parade, ano? Ayo kalimot pagdara sa payong. So kitaon naton ading ruta, ano? Ruta sa bubuhaton nga parade. So magkakamayada assembly area 1 p.m. adto. Assembly area dida sa Rosales Boulevard. So ading pagkasunod-sunod sa mga contingent sa kada LGU. Okay, so una ang San Jose de Buwan, ikaduha Santa Margarita, ikatulo Santo Niño, ikaapat San Jorge, ikalima Catbalogan, ikaunom Tarangnan, ikapito Calbayog, ikawalo Tagapulan, ika-siyam Matuginaw, ika-napulo Kalbiga, ngan ika-11 sa Gandara. Santikang san pila, dito sabot nga san Jollibee ngan Mr. DIY. So ang ruta, san parade. So tikang siton nga punto, an balabag nga ni nga agian, dida sa Nihaga Park, tikadi sa Primera Calle, Jose Dira Avelino Avenue. Maliko sa wala. Dila sa JD Avelino Avenue. Then liko sa wala, dida naman sa Burgos Street. Pagulpot sa BDO, wala gihapon sa Magsaysay Boulevard. Ngan pagulpot, dida sa tikadi na sa Gaisano Grand Mall. Dida maagian parade. Antikang dida, sabot nga sa duwa nga building sa Gaisano. Dida na mabiyahe o ma-parade pakadto sa Calbayog City Sports Center para buhaton ang Festival Grand Showdown around 6 p.m. Okay, so sa aton mga contingent, mga street dance parade contingents, sa munisipyo San Gandara, adaan Carabao Festival. Alimango Festival para sa munisipyo San Santa Margarita. Tinago Festival sa munisipyo San Tarangnan, Pahoy-Pahoy Festival sa munisipyo San Calbiga, El Viajador Festival sa munisipyo San Santo Niño, Manaragat Festival sa Catbalogan City, Parag-Uma Festival sa munisipyo San Jorge, Makarato Festival, munisipyo San Matuginaw, Kalinayan Festival, Bungto San Jose de Buwan, Hadang Festival sa Calbayog City, and Pardaraw Festival sa Bungto San Tagapulan. Okay, so buwas gihapon adlaw Martes, July 5, kutob ini Miyerkules. August na kita ngayon. August 5, kutob Miyerkules, August 6, so 2-day affair ini. Saka may ada scene, Job and Service Fair. Panguna ini san Gobyerno Provincial San Samar. Okay, bisita kita sa mga interesado ng mga aplikante ng makabiling trabaho. Bisita kita sa Samar Convention Center yan na August 5 and 6 para sa bubuhaton na job fair, pre-registration and skills orientation. Sumpay nisan Summer Day celebration. Sumasobra 500 o 500 nga job vacancies ikang sa mga local and national employers ang mapakadto. May na trabaho, may da pa skills training nga i-offer. So ada aliwat, abangan naton National Skills Registry para certified san aton skills. May da Job Next program, skills voucher para san iyo career, libre luat ini nga session So alayon pag
preparar sa niyo resume. No, yan na pamiling na kamo mga interview tips para kamo maungay san hard on the spot. Okay, so kitaon nato na nga mga available nga mga trabaho sa LBC job vacancies na mimiling sila team head, usa, delivery rider duha, shuttler associate duha, delivery rider duha. Manulife, namimiling unit manager, unit head associates, financial advisor, ngan secretary. LCTC, Allied Services, job vacancies namimiling call center agents para sa Concentric Cebu, ngan Teleperformance Cebu. Around 100 ini nga job vacancies sa LCTC. FWD Insurance, job vacancies financial wealth planners, 100, ngan financial wealth managers, 20. 7-Eleven, mag-aabre na kita din sa Calbayog, liwat. Job vacancies namimiling 13 kabugos nga store clerk, ngan 4 nga lead store. J&T Express, namimiling human resource supervisor, admin supervisor, employee relations associate, human resource associate, compensation and benefits, namimiling safety officer, human resource associate or timekeeping, nga namimiling delivery riders. 20 nga delivery riders. Sa AXA naman, insurance ini, namimiling saran 50 nga insurance advisor, nga napulo nga unit manager. Palawan Express Era Padala, namimiling napulo nga branch assistant. Sa Price Gas, job vacancies, accounting staff, sales center clerk, tricycle delivery rider, driver or mechanic, LPG refiller, production trainee, or LPG checker inspector. Save More Market, namimiling sira cashier, female, bagger, male, technical assistant, male, customer clerk assistant, customer assistant female, ngan clerk male, napulo. Biz Motor Corporation, namimiling sira sales advisor, supervisor branch operations, associate credit and collections, sales advisor pooling, sales admin pooling, cashier pooling, ngan associate credit and collections pooling. Goldilocks, namimiling sira 15 nga store crew, ngan usa nga driver. 157th Street, namimiling duha nga waiter or waitress, so pwede lalaki, pwede babae, na namimiling liwat sira kitchen staff. Fast Distribution, namimiling sira driver, tulo, relief salesman, telesales representative, ngan mechanic. ProLife Insurance, namimiling usa ka gatos o 100 nga insurance advisor or ahente, 50 nga assistant unit manager, 30 nga junior unit manager. Nang sa katapusan, Prince Sabay sa Buhay, namimiling sira section supervisor selling GMD, cashier, driver, ngan section supervisor selling FMCG. Okay, so yes mga kasangkayan, otro, bubuhaton buwas nga adlaw Martes ngan sa Miyerkules, August 5 and 6 two-day affair ini nga Summer Day Job and Service Fair 2025. Para inisan job fair pre-registration and skills orientation. So, an hiring event bubuhaton niya na August 10. So pag andam ka mano, so bagan pinaka one step ahead na kamo. Kung makapasar ka mo sini, diretso na ka mo pagka August 10. Okay, oras naton, 10:04. 14 minutos na naglabay sa alauna san kulop, kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. You
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Halal certified product, sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ang mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal certified na negosyo, push mo na yan! Pinahihina ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang puwersa ng mga lokal na teroristang grupo. Sa bagong Pilipinas, pinaigting ang military operations at pagpasok ng serbisyo ng pamahalaan sa mga kanayunan. Nakaraang taon, halos 300 lokal na teroristang grupo ang matagumpay na nasupil. By disrupting terrorist organization, we have sent an unequivocal message. The safety of our people is our topmost priority. Mula sa 1 hanggang higit sa 2 oras na biyahe sa barko man o sa kalsada, 7 minuto na lamang ang ginugugol ng mamamayan sa pagtawid sa Lanao del Norte at Misamis Occidental dahil ito sa Panguil Bay Bridge Project na binigyang prioridad na tapusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dekada-dekada ang hinintay, ngunit tinapos at pinasinayaan ito noong Setyembre 2024. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Sa habang mahigit 3 kilometro, ito na ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Aabot sa 10,000 individual ang mapaglilingkuran ng tulay kada araw. More than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Sa naturang proyekto, pipilis pa lalo ang progreso. It is just the beginning. We are building a bagong Pilipinas. Oras naton mga kasangkayan. Yes, 7 minutos na ang naglabay sa Alauna San Kulob. Okay, so maaram ba kamo? Ngayon ang adlaw Lunes, bugos nga semana actually. Kaya na aton pag-obserbar sa Simplify Your Life Week. No? Pasimplehon naton ang aton kinabuhi. So ini nga obserbasyon mga kasangkayan, ginobserbar, ginbubuhat kada una nga semana sa bulan Agosto. So waray man klaro kung paano ini nagtikang, pero klaro ang niya purpose. I-declutter ang atong kinabuhi, limpyuhon. Ini nga atong kinabuhi both physically and emotionally. Parang singon na sini, dirila sa kwarto ang aton gidilimpyo, at iliwat na aton mga ginpipininsar, mga ginpapasan-pasan naton, San mga negative thoughts or toxic nga mga tao, or unrealistic expectations. Kadi kita, saring pa ni Leonardo da Vinci sa aton Monday Motivation. Simplicity is the ultimate sophistication. Arag singon sini diri kinahanglan komplikado. Diri kinahanglan maging komplikado ang atong kinabuhi para matawag nga productive. Minsan, ito nga ni nga pagdimpyula sa nimo lamisa, o pag-declutter sa nimo thoughts, imo mga ginpipininsar. Learning to say no sa demand sa ibang tao. Ako nitong nga bulig para sa pag-declutter sa imo ginpipinsar. Progress, ito nga matatawag. So maaram ba ka mo? Ang siring nga stress, ang word nga stress, sadto sa science la gingagamit. Relate natin yung stress sa kadamo sa natong gipipinsar. So ginagamit la siya originally sa physics. Ito nga
stress karag sigon and pressure san usa nga object. Ba no mati yan na mga science. No? Pero ano sa nga doktor nagngangaran Hans Selye nga nag-aram sa Montreal gingamit ini o gin-apply sa tao. So kasi napansin niya nga biskan iba-iba ang sakit sa niya mga pasyente. May da usa nga common nga problema, no? Bagan tanan an itsura butlaw, permilutang, ug waray sa kalugaringon. Sanglit na pinsaran niya, bangin may da usa nga kausa san stress. Usa nga kausa sini nga akon mga pasyente. Ini na gintawag niya o gin-apply niya ang word nga stress. He came up with the theory General Adaptation Syndrome. So, ini nga syndrome may da tulo nga stages. Alarm, resistance, and exhaustion. Tapos, anibalat nga researchers, mga kasangkayan, nag-create sila stress models gamit ang acronym nga NUTS. Nabubuwang na. NUTS. NUTS. So, karagsingon sini, novelty, unpredictability, threat to the ego, and S, pagkawara sa sense of control. NUTS, NUTS. So, kung stress ka lately, bangin, nuts na, animo, paligid, diran nuts naton kalugarin. Okay, so paano ba natin matanggal ini nga stress? Mga sangkayan. Pwede kita magbuhat sin tulo nga simple nga mga butang. Dire mo kinahanglan sin tulo ka adlaw nga vacation or solo retreat para mag-declutter or magtanggal sa imo stress, Why not? Una, tikangan nato nan aton adlaw nga may dala kita tulo nga main priorities. Diri kinahanglan sin dagko good dapat achievable ini nga priorities nato. Diri kinahanglan pan Olympic level, Ikaduha naman paglimpyo biskan guti ay nga space. Ano ba atong mga gimpi pininsaran ada sa imo hunahuna nga ay kahugasan akong bag, why not limpyuhon ko ini? Pag limpyo mo may da ka nakita nga resibo tuig 2022 pa iglabog na iton. Diba makita nimo nga kalimpyo pa sa nimo bag may da ka pupuruton in nabilngan mo dayon. Okay? So ikatulo nga pwede mo himuon. Say no to something nga diri deserves an imo peace of mind. May demand sa ibang tao, learn to say no, mga kasangkayan. Or maybe next time nala, kasi deserve mo an peace of mind. Ade, so syempre, pagkaanan natin sa iyo, natin mahibaro, comment lang mo sa natin comment section. Sining atong programa 13th Hour Avenue. Nano naman ang simple nga butang nga iyo pwede tikangan yan na nga adlaw. So hopefully magduro diretso. So pan-start la ini yan kasi mana. So comment lang mo letter A kung mag-digital detox ka mo. Even 1 hour la diri ani kita gamit sa mga digital devices, diri kita mag cellphone, diri kita mag computer. Biskan yan na lang adlaw at least 1 hour. Diri kita gumamit. Or ikaduha, comment lang mo kung mag-declutter ka mo san biskan usang corner, usang kanto san iyo kwarto, Biskan siguro anaton lingkuran nga puno na san bado. Ito nga ni nga diri pa mahugaw pero diri lat malimpyo para ighangan. So why not limpyuhon ito? Or labuhon na la diretso. So yes, mga sangkayan, comment lang mo kung letter A, kaya niyo mag-digital detox, yan na nga adlaw. Or letter B, kaya niyo maglimpyo, biskan usala nga space sa niyo kwarto or sa opisina o sa iyo lamesa. Kaya niyo limpyohon. Or comment lang mo kung nano sa aton comment section nanon iyo pwede mahimo, or ma-share sa naton mga listeners and viewers para mag-declutter sa niyo thought. Yan na nga adlaw. Okay, oras naton
24 minutos na ang naglabay sa alauna San Colop. So asya to anaton Monday motivation para na nga adlaw. Aton balik ko na no. Simplify. Simplicity is the ultimate sophistication. Tikang kan Leonardo da Vinci. Okay, so announcement kita mga kasangkayan. The announcement ginpalusad tikang sa Malacañang Palace by the President of the Philippines. Ginpalusad Proclamation number 966 pagdeklara buwas nga adlaw Martes, August 5 como special non-working day para trabaho sa bugos na syudad San Calbayog. Kasampay ini san pagselebrar san kapanganakan ni Jose D. Avellino Avenue sa August 5, 1890 sa Calbayog, Western Samar na nagserbe nga pinakauna nga Senate President kahuman sa Second World War. Inang ginpermahan ni Lucas Bersamin, Executive Secretary sa July 11, 2025. Okay, oras natin 26 minutos na naglabay sa alauna San Colop. Kita mabalik kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? How about matutong mag-welding? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. At this time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding since mahilig naman ako mag-fabricate. Yun nga lang, more on sa kahoy. Gusto ko siyang i-level up pa. Akala ko dati, ganun-ganun lang. Ididikit mo lang yung bakal, yun na yun. Pero hindi. Nung pumasok ako sa TESDA, mas lumawak pa yung knowledge ko regarding dun sa bakal. Tinry ko lang po sana na, kumbaga, habang hindi pa nakakahanap ng work. Tapos hindi ko expected na, yun nga po, na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. Ikaw, ready ka na bang matuto pa? Rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. With our unit, mas epektibo ang paglilingkod sa publiko kung may integridad at tapat ang mga kawani ng gobyerno. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinaigting ang pagpapatupad ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Mula 2022, halos 1,000 pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa katiwalian, kabilang ang pagkakasangkot sa iligal na droga. Nasa 4,000 naman ang binigyan ng disciplinary action. An united police force always strive to win the trust, respect, and admiration of our citizenry through an efficient, ethical, and compassionate brand of police work.
sa bagong Pilipinas. Napatatag ang tiwala ng publiko habang tinitiyak na ang mga pulis ay disiplinado. Mahilig ka ba mag-download ng apps? Pues, i-download mo na ang eGovPH app na isang revolutionary legacy project ng Marcos administration. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo ng ating gobyerno nasa isang app na, wala nang hassle. The eGovPH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. This has already been integrated into the eGovPH app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Mag-register, mag-set up ng profile at verified ka na. Mabilis sa serbisyo, mas efficient na gobyerno with your eGovPH app. Download eGovPH app now. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Oras naton mga kasangkayan. 30 minutos na ang naglabay sa alauna San Culo. Kamupadayon paghihapon nga namamati sa natong programa 13th Hour Avenue dinhila sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog 882 kHz AM dial. Para sa updates ang kabutangan sa aton panahon, aton pamatian si Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Kasalukuyan, may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,445 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So sa ngayon, maliit pa naman yung tsansa na maging bagyo ito within the next 24 hours at sa ngayon din wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So dahil walang epekto itong low pressure area at nandito pa rin tayo sa tinatawag nating monsoon break, ito yung panahon na kung saan hindi umaabot yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong southwest monsoon pala ay umiiral dito sa area ng extreme northern Luzon. Pero since nasa monsoon break pa rin tayo, ay makakaranas pa rin tayo ng mainit at palinsangang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Pilipinas. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, kaya for Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather ngayong araw. So bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. Para naman sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi rin umaabot yung habagat sa mga lugar na ito. Kaya asahan na rin natin itong fair weather. So tulad sa Luzon, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon over these areas. Magdala pa rin tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw. Simula umaga hanggang sa tanghali at pananggalang naman yan sa mga biglaang pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So asahan natin ang mataas sa tsansa ng thunderstorm activity, especially dito sa area ng Mindanao. Sa kalagayan naman natin karakatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin ang mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw. So para sa low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating bar, posible itong gumalaw generally northwestward or pahilagang kanluran sa mga susunod na oras. So posible itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the day. Pero for the next few days, so from Tuesday to Wednesday, mananatiling malayo itong low pressure area sa ating kalupaan. Wala pa naman itong magiging epekto sa ating bansa sa mga araw na ito. So sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, magpapatuloy itong fair weather, maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. So magpapatuloy ngayong mainit at malinsangang panahon
at yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Pero pagsapit ng Thursday to Friday, dahil patuloy nga yung paglapit nitong low pressure area sa ating kalupaan, posible tayong makaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. So itong area ng Bicol Region, Eastern Visayas, possible sa mga araw na ito, Thursday to Friday, makakaranas na tayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Possible as early as Wednesday afternoon to evening, magsisimula ng mga kaulapan over this area. So patuloy tayong umantabay sa mga future weather updates na ipapalabas ng Pag-asa ukol sa papalapit na sama ng panahon na ito. And in the case nga pala na maging bagyo ito sa mga sunod na araw ay Fabian ang susunod nating ipapangalan sa posibleng potential na sama ng panahon na ito. So patuloy nating i-monitor itong low pressure area na papalapit. So muli, low chance na maging bagyo for the next 24 hours pero patuloy yung pag-monitor natin para sa tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Thank you, Sir Daniel James Villamil, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton sa updates ang kamatangan sa panahon para na adlaw Lunes. Okay, update naman kita sa aton pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Sira nagpalusad service advisory kundiin sa tupainin August 2 kutob ini buwas Martes August 5 nakaka-experiensya low pressure o kawara sa tubig ang mga konsumidores sa Barangay Rawis, Bagakay, Carayman, Burabod dito sa bungto sa Santa Margarita sugod man sa Barangay Kautod ngan Munbon. Otro, nakaka-experiensya low pressure to no water ang mga konsumidores dinhi sa syudad sang Calbayog, partikular sa Barangay Rawis, Bagakay, ngan Carayman, ngan sa mga barangay sa Santa Margarita, partikular sa Burabod, Kautod, ngan Munbon. So ini nga low pressure to no water in nagkakamayada sira sin pressure management kada 10 p.m. to 6 a.m. So ginhamyo gihapon ang tanan nga magtirok sa tubig para mayada magamit sini nga mga pangurason. Okay, update naman kita sa naton pagtaga-kuryente. Sa pagtaga-kuryente, yan ang adlaw mga kasangkayan. Aton ginse-celebrar Line Workers Appreciation Day. So yes, usa nga mapaso nga pagsaludo sa tanan nga mga line workers nga waray kahadlok nga sumaka sa tag-as nga mga poste, bulad sa adlaw, nauran pangani, or nagbabagyo, siray nagtatrabaho para masigurado nga may da light or may da kuryente sa aton mga bablay. So yes, kamo ang tinuod nga bayani sang kada barangay. So kung kamo may da mga kakilala nga mga line workers, i-acknowledge niyo, igtag niyo sa aton comment section, magpasalamat. I-comment sa nga atong programa 13th Hour Avenue, pagpasalamat sa aton mga line workers. Yan ang Line Workers Appreciation Day. Okay, so balik kita. Update kita sa Melco 1. Una, Hoy, good news sa mga konsumidor, waray service advisory naging palusad ang buhatan hiunong san pagkaparong san kuryente. Kadi naman kita sa Melco 2 para sa naton mga MCOs miyembro konsumidores tag-ada ang waray pa makapagbayad san power bill. May da pa disco action schedule. Okay, so yun nga semana, bugos nga semana, tikang Agosto 4, Lunes nga adlaw, kuto Viernes, Agosto 8. May da schedule sa Santa Rita, Basay, ngan Marabot area. Yan adlaw Lunes, may da schedule sa Yabong area, sugad man sa Mochong area. Pagka-adlaw Martes, Agosto 5, ngan Miyerkules, Agosto 6, disconnection schedule sa Paranas area. Sa Melco 2 gihapon, naghatag notisya
an NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kundiin, yan na maabot Miyerkules, Agosto 6, may da 30 minutos nga madali ay nga pagparong san kuryente, scheduled power interruption. So 30 minutes sa 6 a.m. ngan otro nga 30 minutes sa 5 p.m. o posible mas temprano pa akon mahumandayon ang trabaho. So apektado o mapaparungan san kuryente ang Catbalogan City, Yabong, Mochong, Paranas, San Sebastian, San Jose de Buwan, Hinabangan, ngan Calbiga. So tatrabahoon sa NGCP ang maintenance activity sa Paranas to Bliss 69 kilovolts transmission line. Pwede naman kita sa Nor Samelco. Ay good news sa mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan ni unang naman sa pagkaparong san kuryente. So asya ito mga kasangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, and pagtaga kuryente. Oras naton 20 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop, kita mabalik ka humanla sa pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas, 400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaresto ng higit 1,000 pogo workers. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang kaligtasan ng lahat laban sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaring yumanig sa Kalakhang, Maynila. Kaya inaprubahan niya ang 10.34 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga malalaking tulay kagaya ng Guadalupe at Lambingan Bridges. I once again call on the NDRMC and all other concerned agencies and the LGUs, always our first responders, to continue working together to develop innovative solutions that are science-based, that are sustainable, and are future-ready, and establish clear guidelines for more effective disaster response. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga proyektong infrastruktura upang makaiwas sa trahedya.
ginsaron nga ining tanan inukman la ngayon kahagutsan kagabihon ang sakit pipiriton tutog kalaba san pagpiyong san mata ang mga kalipayan maging saruan ta kung tamagin ungod ka na para di na kinahanglan nga pumiyong pa para la hikitan ka. Kamakauupay lang kung pagtutumtumo sa mga oras na kita naging malipayong an akon kasabot ungod na ang tanan paghimang raw ko inukman la ngayon kahagutsan kagabihon ang sakit pipiriton tutog kalaba san pagpiyong san mata ang mga kalipayan naging saruan ta kung tamagin ungod ka na para di na kinahanglan nga pumiyong pa para la hikitan ka. Kahagutsan kagabihon ang sakit pipiriton tutog kalaba san pagpiyong san mata ang mga kalipayan naging saruan ka kung tamagin ungod ka na para di na kinahanglan nga pumiyong pa para la hikitan ka nga pumiyong pa para la hikitan ka. Oras naton mga kasangkayan. 8 minutos na lang nagpapabilin ang tis mag alas 2 San Kulo. Bueno, didana nagtatapos sa naton storya. Nagkita-kita naman kita buwas nga adlaw Martes, Agosto 5, tigang 1 p.m. to 2 p.m. Monday to Friday sa lain na lawat nga edisyon sa naton programa. Nakaupod naton sa Master Control Sara Israel Gonzalez, Joven Cardenas, ngan Monet Perito, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, akuluwat ng iyon nakaupod Charmaine Perito. Padan gihawan kay mo, kamo nga mamati dinhi sa atong programa, no, mamati sa naton live sa Facebook and YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog, mamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Karagla naton bation sin maupay kulop. Salamat sa pagtambong sa natong programa. Good afternoon, Jennifer Golmatico. Good afternoon, Franz Navarrete Probe, Ate Lucci, Kuya Rene, Irish Nicole, Orlando Buboy Tangaran Canoto, Mara Alba. Hello sa aton mga
OJT's tigang NWSSU, and good afternoon Rachel Garciso Taladro. Ngan sa nga tanan nga mga nakikita sa naton live, ngan mga namamati sa radyo 882 kHz AM dial. Day 216 over 365 days. Happy Monday. News and current affairs.